Hala, ano nang nangyari kay Junior? Hindi na raw niya kilala ang kapatid niya. Malala na ba? Naalala ko po nakaraan, ang sabi po ng isa sa talagang solid na nakasuporta sa kanya at sinuportahan siya nung eleksyon. Sinasabi din na nakakalimutan siya si Chavit Singson, kaya nga bumaliktad yan si Chavit Singson ngayon dahil ang dahilan nakakalimutan din siya ni Junior. Napahiya doon sa isang event, parang hindi nakilala. Eto, kapatid na. Kaya sa mga loyalista nga, kilala pa ba kayo ng sinuportahan nyo? O eto, sa balita, ang sabi ni Junior, hindi ko kapatid yan. Teka, ba't niya nasabi yan? Sa gitna ng umiinit na issue tungkol sa umano'y paggamit, diba, yung binuking ni Senator Amy Marcos sa ANC rally, diretsong binaliwala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga akusasyon ng anya hindi niya kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Marcos Jr., ang nakikita raw sa TV ay hindi niya kapatid. Naku, hindi na nakakilala ng kapatid to. Malala na to, sabi ng mga nag-comment dyan. Naku, malala na yan kasi nakaraan yung mga nakasuporta lang sa kanya, lalo na ang mga Duterte, ang laking bagay po kaya nanalo siya. Diba? Ngayon kapatid na. At umaasa siyang gumaling na agad ang Ale dahil nag-alala na rin umano ang pamilya at mga kaibigan nito. Teka, siya yung nagsabi para kay Senator Amy Marcos na sana gumaling na daw? Talaga ba? Nag-ugat ang kontrobersya matapos ang talumpati ni Senator Amy noong rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand noong November 17, kung saan binanatan niya ang Pangulo at inakusahan itong nagaganon nga kasama yung asawa pati yung anak. Tinawag ng Malacanang na disparate ang aligasyon. Agad namang itinanggi ng palasyo. Itinanggi, pero bakit takot magpates para patunayan na hindi talaga totoo yan? Marami nang nagsasabi niyan. Unang-una, yung dating Pangulong Duterte. Nung eleksyon pa lang, may bumabanat na dyan tungkol dyan. Kakamping pa ha. Si Rowena Guanzon. Nung eleksyon pa, di ba may pakukuk pa si Rowena Guanzon? Pang-asar naman yun, alam natin yun. Di ba noon pa, may mga ganyang aligasyon, pero bakit hindi niya mapatunayan? Patunayan kung talagang wala, di ba? Tapos yung iba, bakit inuutusan yung Pangulo? Bakit sino ba nagpapasahod dyan? Wala bang karapatan ang taong bayan na gustong malaman ang katotohanan? Tapos ngayon, sasabihin si Amy Marcos pa ang dapat gumaling? Hala, hindi na niya kilala kapatid niya. Hindi daw kapatid niya yung nagsasalita sa TV. Sa TV? Sa TV lang ba nagsalita yun? Pero eto, ang sagot po ni Senator Amy Marcos dyan sa sinasabing hindi niya kapatid. O ang sabi ni Senator Amy Marcos, naku, talagang dito ay mukhang kung ano-ano na daw yung naisip ni Junior. May mga nakikita na yung nakaraan, di ba, kung ano yung mga sinasabi niya, nakakausap niya. Ako po, ayon dito, Bongbong, ayon kay Senator Amy Marcos Bongbong, ako to, patunayan mong mali ako. Ganun dapat, patunayan mo, hindi yung nagsasabi ng katotohanan, di umano itong Senator Amy Marcos, sabay hindi nakilala. Aba, may naalala ako dito sa kapitbahay namin. Ito ito, naalala ko lang kapitbahay namin. Lagi pumupunta dito sa bahay, ang bait-bait, tapos pag nagkasalubong kami, kilalang kilala ako. Nangutang. Nung wala nang pambayad, kailangan ko nang singilin, pag nagkasalubong kami, hindi na ako kilala. Kwento ko lang. Kasi may mga ganung tao na pagdating ng panahon, pag naiipit na, hindi ka nakilala. Okay, tuloy natin. Sa gitna ng lalong lumalalang banggaan sa pagitan ng magkapatid na Marcos, o magkapatid nga talaga kayo, mabilis ang naging tugon ni Senador Amy Marcos matapos ang nakakagulat na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na the lady you see talking on TV is not my sister. Kaya sa mga nag-comment dyan, hindi natin masisi. Ang daming nag-comment dyan Ang sabi, malala na. Naku. Eba na. Yung Marcos noon nung eleksyon, tsaka ngayon, eba na talaga. At sa isang mensaheng tila puno ng hinanakit at pananawagan sa kanyang Facebook, ipinahayag ni Amy. Ito ang sabi ni Amy Marcos sa kanyang Facebook post. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Tumitindi na to. Sana ilabas na yon ni Senator Amy Marcos yung sinasabi niya na mga impormasyon na binigay galing sa mga nagtatrabaho dyan sa palasyo.
Ilabas mo na, Senator Amy Marcos. Iba na. Hindi ka nakilala. Oh, ano? Hihintayin mo pa ba na pati yung loyalista nga ay hindi na rin kilala? Eh baka mag-iiyakan sila. Sayang ang bonus. Eh doon sa mga vlogger pala yun, pabonus ba? Sa isang panayam ngayong araw, nang tanungin ang Pangulo tungkol sa mga akusasyon ng kanyang kapatid, gaya ng revelasyon ni Amy, ikinibigla rin ng marami ang sinambit ni Marcos Jr. Akalain mo, yung mga nagtatanong nagulat din na sasagot, di ba? Hindi natin inaasahan na maiisip ng isang Pangulo yun. Sasabihin ng isang Pangulo yun. Di ba? Sa isang iglap, ang sigalot ng dati bulong-bulungan lang ay naging pampublikong paglalantad ng malalim na bitak sa pamilyang Marcos. Kaya ako po'y naaawa po dyan sa mga kakilala ko na Marcos loyalist sila. May mga nakasama kami dyan nung may unitim pa. May mga naging kaibigan ako na ngayon pag kinakausap ko ay hindi na makakasagot. Pag tinatanong ko, kasi wala naman kaming samaan ng loob, kasi iba naman yung usaping politika, iba naman yung sa personal. Ngayon kasi naiintindihan ko po sila. Bakit? Paano nga naman Marcos loyalist ka pero hindi mo na alam kanino ka kakampi? Kasi nung una, todo kampi sila kay Tamba. Natatandaan nyo? Todo kampi sila kay Tamba. Pero ngayon, doon sa sinasabi ni Junior, mukhang tahimik sila tungkol kay Tamba. Tapos ngayon, ito na naman kay Senator Amy Marcos. Kung Marcos loyalist ka, sino dapat ang kakampihan mo? Kung Marcos loyalist ka, sino ba dapat sa tingin mo ang karapat-dapat na susuportahan mo? Marami ng mga nagpo-post dyan. May mga napapanood ako sa TikTok na vlogger din sa kabila na wala na, bumaliktad na rin. Marami nang nag-withdraw to support. Mga kasamahan naming vlogger, may isa nakilalang vlogger, nag-iba na ng content kasi nakikita naman nila ang hirap talaga ipagtanggol. Kagaya nito, kapatid, hindi na kilala. Yan lang yung idadahilan doon sa akusasyon ni Senator Amy Marcos. Hindi ba pwedeng patunayan niya na mali ang sinasabi ni Senator Amy Marcos? Hindi yung dahil sa ginawa ni Senator Amy Marcos, yun lang ang sagot, ay hindi ko kapatid yan, hindi ko kilala yan. Yan lang ba? Ewan ko lang kung pasado sa mga netizens po na marunong din mag-isip marunong din umintindi na yan yung isasagot niya doon sa akusasyon ni Senator Amy Marcos. Ito, magbasa tayo ng mga komento. Sabi ni Kitcheng Tahona Arnold, wala na, malala na. Marami pong nag-comment na ganyan. Sabi ni JC Kasyuanan, ano ba yan tapos yung tatay kinakausap? Nako po. Sabi ni Don Soleta, makita naman sa mukha kung sino ang may tinatago. Sino ba talaga sa tingin nyo ang may tinatago? Sabi ni Yormax, hindi na niya kakilala ang kapatid niya. Paano na ang mga Pilipino? Baka hindi na rin tayo kilala. Kaya sinasabi ko, hindi lang ngayon yan. Nung una kay Chavit Singson na kung saan napakalaki po nang naitulong sa kanya nung eleksyon. Hindi naman nangingi ng pwesto o kung ano yung pwedeng kapalit ni Chavit Singson. Nagalit lang siya o nagtampo lang itong si Chavit Singson dahil dun sa isang event na parang nakalimutan siya. Parang hindi na siya kilala. At napahiya talaga siya. Kaya nakita nyo naman kung ano po yung mga sinasabi ni Chavit Singson ngayon. Kaya ang malala, eto, kapatid na. Okay pa ba kayo, mga loyalista, nga kaya nyo pa bang ipagtanggol yung mga lumalabas sa bunganga ni Junior? Lang naman sana yan, yung issue na yan. Ang tagal na niyan. Bakit hindi katunayan na nagsinungaling si Senator Amy Marcos, no? Magpates siya. Yung sa buhok talaga, para magkaalaman kung ano yung katotohanan. Yung asawa niya, yung anak niya, di ba? Yun lang yun. Hanggang dito na lang, thank you.